si June. Wait lang natin si MJ. Wait, tag ko nga siya. Ayan. Magkakwentuhan tayo. Diyos ko, marami akong kikwento ng mga nakakatakot. Nandiyan na ba siya? Uy, hello ma'am. Kayo ulit. Magkakwentuhan lang kami ng nakakatakot Wait, may nagbigay ng... Ayan, si Sir Lance. Wait lang. Share lang ako ha. Wait lang natin si MJ. Kasi ang dami kong kikwento ng mga nakakatakot. Nangyari kasi yan, miski yung sa una kong work, dun sa school namin, napababalita kasi yun na tambakan yung dati ng mga patay nung mga unang panahon. Tapos syempre, generation, tinayuan siya ng school. Kahit yung katabi ko na computer, may nagtatype doon. Naka-on siya, tapos nagtatype. At ilan pa kami sa computer room noon. 11 p.m. na yun eh. Tapos noon, yung katabi na computer, naka-on siya. Tapos sinasabi namin, hala, tingnan nyo, nagtatype po. May nagtatype talaga doon na nagsasabi ng hello. Tapos wrong spelling lang siya. Anong pangalan nyo? Ganyan. Ay, ang dami ko ikukwento. Kaya nung sinabi yan ni MJ, sabi ko, sige, tara magkwentuhan tayo. Mga nakakatakot. Okay, nasaan ba si CC? Nasaan na si CC? Ayun. So, yun na nga. Ang nangyari kasi noon, bagong pasok lang ako dun sa school na yon. Tapos nafe-feel ko na parang may something dito. May ganun kasi ako, hindi ako nakakakita, pero pag merong something na aligid doon, ganyan, sa lugar, iba yung pakiramdam ko. Pero hindi siya nakakatakot, pero parang mararamdaman ko, parang ganon. So, yung principal noon, hindi pa niya ako muna pinapaturo kasi baguhan lang ako. Pinapagawa lang niya muna ako ng mga computer works, ganyan. So, pinapatype-type niya ako. Nag-join ako sa kanila very late na eh. Mga siguro January yata yun. Ito na. Hold muna ng mga kwento-kwento. Ayan na si MJ. Siguro akong lapit-lapit. Siguro ang mukha ko rito ang lapit-lapit. Kailangan malayo. Doon nga ako sa kusina. Sis, parang nag-echo yung boses mo. Ay, wala. May something dito. Paano nag-iiba? Ay, wait lang, babalik ako. Kasi parang may narinig pa ka ng boses eh. Babalik nga ulit ako. Uy, huwag kang ganyan. Mag-isa lang ako dito Sige. Sige. Ay! Tubig ko, di ba? Wait lang. Ayan. Tubig ko yun. Ay, nabulok siya. Anong sinasabi ni Sisi na may naririnig siyang mga boses? Huwag naman ganun. Hello, naririnig niyo ako? Okay naman. Natakot ako doon, Sir Lance. Sakala akong meron ng... Kasi kanina, di ba, nagsasalita ka. Parang yung isa pang video mo, nagsasalita din. Parang, nag-e-echo. Kaya nire-restart ko. Wait. Ako may isang video. Check ko nga kung naka-on yung video ko. Hindi, naka-off naman. Nagdaan lang siya. Ito na yung kukwento ko sa inyo. Naririnig niyo ba ako na maayos? Naririnig niyo ba ako? Tanggalin niyo yung headset. Oo, sige, lakasan mo lang. Ito
Eto. Sinado ko yung pinto. Naririnig. Medyo mahina kasi. Nag-e-echo ka ba? Saan ka ba? Nandito na ako sa kwarto. Kasi natakot ako sa... Mag-headset ka na lang. Bakit natakot ka? Natakot Ako nga eh. Alam niyo ako, nung namatay ang mother ko, ano lang ako, 5 or 6 years old. Tapos nagsimba kami. Siguro, nalibing siya na yata ng 1 month after ng libing niya. Simbahan mismo Lumabas ako. Nakita ko yung nanay ko sa labas. Naka-bathrobe siya. Tinatawag talaga niya ako. Yun ang hindi ko makakalimutan eh. Sabi kasama ako, sabi ko, ate, kung ginaganon niya ako. Buti nga, di daw ako pumunta eh. Kasi, iba na yun. Hindi kilabutan ako. Iba na daw yun. Kasi, iba na daw yun. Hindi yun, it's either na hindi yun mother mo eh. Parang Sis, mahina. Bakit? Ba't mahina? Eto, naririnig niyo ako? Uy, hindi ko kayo marinig. Wait lang. Eto, naririnig niyo ba ako? Nako, ayoko mag-quit sa live tapos mag-uulit-ulit. Naririnig niyo ako? Oh, naririnig nila ako. Sisi, hindi kita marinig. Hindi kita marinig, Sisi. Mahina ka pa rin? Bakit kaya? Okay lang. Okay naman daw. Okay. So, ganito. It's, kasi sabi nila, it's either na hindi yun totoong, hindi yun totoong mother mo, gumaya lang ng anyo ng mother mo. Parang ganun yun. But kaya hindi gumagana tong headset. Sobrang lobat na siguro. Nasaan ka na? May kakwento ako sa'yo. Ayun. So, balik na naman ba tayo sa kwentuhan? Kwento nung nasa dati kong pinagtatrabahuan. Si MJ, nasaan ka na? Hintayin lang natin siya para hindi ko na ulitin yung kwento ko. Pero yun, okay. Sabihin natin yung tungkol dun sa kwento ni Cici MJ. Ang nasabi yan sa akin ng Christian na kaibigan ko na kapag may nagpakita daw, usually hindi daw yun yung kamag-anak natin. Parang nagpanggap lang na kamag-anak. Parang gano'n. Tapos noon, yun nga, yung kung tinatawag si MJ noon, dapat hindi siya lumapit. Ganyan, kasi baka may mangyari. Kasi nangyari, yung father ko noon, nawala siya, no? Mabait ang father ko. So ngayon, after few years, nagpakita ang father ko sa ate ko. May may patawid yata siya noon, pero hindi dapat, kung saan nagpakita ang father ko, hindi dapat dun yung tawiran eh. Tapat yata yun ng SM Fairview. Tapos ngayon, parang tinatawag siya Marie, parang ganon. Nung nakita ni ate ang father ko, parang, oh papa, alam mo yung papunta pa dapat siya, patawid siya ng ganon. Biglang napahinto siya. Buti na lang daw napahinto siya kasi may dumaan na sasakyan. Oo, so, Sisi, hindi kita marinig, Sisi. Isa pa, hindi kita marinig. Wala. Naririnig ninyo si Sisi? Nakamute pala. Okay na, nakamute. Okay, so Okay. Kaya naalala ko yung sinabi ng kaibigan ko na kapag mayroong mga spirit, minsan nagpanggap lang sila na gano'n ang itsura, pero hindi. Pero minsan, siguro, may chance siguro na baka kamag-anak natin yun, gano'n. Pero meron talagang chance na yung mga gano'n nga yung tinatawag ka, pinapapunta ka, tapos yun, may nangyayari. Ano yun? It's either bad spirit yun na may gustong mangyari.
dun sa time na yun. Kasi yung ate ko, kung tumawid lang siya, no, kung hindi siya huminto nun, napadaan yung sasakyan sa harapan niya, masasagasaan siya. No? So, sabi namin na, hindi naman ganun, ang papa ko Ewan ko hindi ko alam Hindi ko alam kung may third eye talaga ako. Pero nung bata ako, talaga may nakikita rin talaga ako. Pero hindi ko alam kung bukas pa yung third eye ko, malakas na pakiramdam ko. Pakiramdam lang. Si Miss Ginaline, eto si Miss Ginaline, Kapatid mo yan? anak ko kaya to? Castillo. Kasi mga mente, yan, mga ganyan, Castillo, kamag-anak ko yan eh. Si Mente, yung basketball player na sa San Miguel dati, yan. Ewan ko kung kamag-anak ko to si Miss Ginaline. Miss Ginaline. Sa San Miguel dati, may Mente dun. Anyways. So, yun nga. Sisi, may kukwento ako sa iyo yun tungkol sa, ano namin, tungkol sa dati kong work. Saan ka na? Ay, buti na lang wala kayong echo naririnig, no? Nanghilabot ako. Mali yung Tagalog. Oo. Kanina nung sinabi. Nice yung unan ko. Tapos. Ito na, ikakwento ko na sa inyo. Ang dami. Umpisa tayo nun sa Pilipinas. Unang work ko. Naririnig Saan? mo ako si Oh, magpizza sila ni Joey Mente. Ang alam ko kamag-anak namin si Joey Mente. Alam, baka magkamag-anak tayo. Sino yan? Si Joey Mente, ano siya, basketball player siya sa Ay, hindi mo ako ma-search, sir. Bakit Ano mo, i-message mo. Hindi ka daw niya ma-search. Ala, hindi mo ako ma-search. Bakit kaya? Anyway, mamaya, i-ano ko na rin sa group. Eto na, ano ba sasabihin ko? So, yung sa first na job ko, hindi pa ako nang pinaturo kasi naka-join ako sa kanila parang January. So, January, February, March noon, end na ng school year. So, sabi nila, mag-office lang daw muna ako, mag-type, ganyan. So, yung principal, inuutusan lagi ako sa second floor kasi ang computer room na sa second floor. So, yun na. Pinapapunta niya ako minsan mag-isa dun sa second floor. Uwian na yon. So, ang tao na lang dun yung guard, yung principal at saka ako. At ang sinasabi nila, yung may-ari daw talaga ng land na yon namatay. Parang nagpakamatay dun. Tapos, yun ang sinasabi nila na nagpapakita daw yun. Basta, ang sinasabi nila, lagi daw sila may nakikitang lalaki doon. Anyway, so pumunta na ako ng second floor. Mag-isa ako doon. Nagta-type ako doon. Tapos noon, mayroong sumilip sa may pintuan kasi ang computer, kita niya sa screen yung pintuan sa likod. So may gumanon, silhouette lang siya, yung parang shadow lang siyang ganon. Pero yung half ng body niya nakaganon sa pintuan, nakasilip ng ganon. So ako, napatingin ako ganon kasi akala ko, co-teacher ko kasi may matangkad kaming co-teacher. So yung sumilip, matangkad. Sisi, naka-mute ka yata. Alam ko na. Nakakakita ka rin ba? Hindi ako nakakakita, nakakaramdam ako, pero nung time na yun, siguro nagpakita siya sa akin. Kasi ang ang mga espiritu daw talaga, hagis mo, magpapakita daw talaga yan, unexpected. Hindi mo siya iisipin na magpapakita sa'yo. Ganun yun. Hindi ako nakakakita, nakakaramdam ako, pero first time ko Oo, parang ganun din yan eh. Ako din, kasi pakiramdam ko eh. Oo. So ngayon siya, sumilip pero sisi, nakakatana ako na anino. Yun. Ayun nga, parang anino nga lang siya nung time na yun. Pero, alam mo yung, pag nandun ka nagko-computer ka, may sumilip sa likuran, yung sa door, yung silhouette lang. Pero nakakapatay yung computer. Sa likod mo? Yung figure lang ng katawan. So, akala ko co-teacher ko. Sumilip siya ng ganon. So, ako naman parang natuwa ako kasi sabi ko, ay, may kasama pa ako dito. May kasama ka. So, ang alam ko lang, yung principal, ako, at saka yung guard lang yung tao na dun sa school. So, Tayo na balahibo niya. Pagtingin ko na, ha? Sabihin nyo lang dyan.
Sabihin niyo lang sa comment section, hashtag no negative energy. YouTube na to, YouTube. Paglingon ko ng gano'n, wala. Sabi ko, ay, baka namalikmata lang ako, so type pa rin ako, no? Pero alam ko na merong mga nagpaparamdam daw doon. So type pa rin ako. Alam mo yun? Sumilip na naman, gumano naman siya. Talagang ginanong ko, ko namamalikmata ba ako? Hindi ko pinansin, hindi ako lumingon. Hindi na ako lumingon, type pa rin ako, no? Alam mo, ginawa na nun, tumayo na siya sa nakatayo na siya. Buong katawan niya nandun na sa hagdanan. Sabi ko, ay, Lalaki ba ang ano niya? Lalaki ang figura niya? Lalaki? lalaki. Buti na lang daw walang buhok si Sir Manuel. Ngayon, tingin ako ng gano'n. Sabi ko, ay, co-teacher ko na to kasi tumayo na talaga siya. Pero figure pa lang din siya. Nakatayo dun sa dana, nakatayo ng gano'n. Sabi ko, ay, pag ganyan ko, wala pa rin. Doon na ako nang ilabot. Ang tawag sa ganyan, ang tawag sa kanyan, ang tawag yan, yung, may palabas yan eh. Yun ang gagaya. May tawag yan. Hunyango. May tawag siya. Hunyango daw. Ha? Hunyango. Hindi! Evil spirit talaga siya. Pero ang tawag daw yata nila doon, hunyango. Hunyango yung... Hunyango, hindi naman siya nanggagaya ng figura. Ang nangyayari sa hunyango, kapag dumikit ka sa isang bagay, nagpareho kayo ng kulay. May tawag yan eh. May pelikula yan. Oo. I see. Oo, yung mga nanggagaya. At ayan ang nakakatakot. Oo. Ito na. Actually, may ganun nga sa room na yun. Ayun! Galing na Ayun. Basta dyan? Ito na. Meron pa ako kwento, kaya marami ako kwento dito sa school na to eh. So ngayon, ito na. Nangilabot na ako noon. Ang ginawa ko, nag-type na ako ng mabilis kasi sabi ko, kailangan ko na matapos to, ma-print. Ano oras ka na nandun sa office nyo? Siguro 5 p.m. na yun. Basta uwian na ng mga estudyante, wala nang talagang tao. So, parang gano'n. So, Meron yung pelikula sis. Korean horror. Ang ganda. try ko manood. Pero natatakot kasi ako sa mga ganyan. Anyways, pag may kasama Lalo na pag ako. Ngayon, ito na, no? So, nag-type na ako ng ganyan, mabilisan. Ito na ang nangyari. Yung na yun, pumasok, gumanyan. Gumanyan siya. Yung? Pumasok ng room. Nakatayo siya ng gano'n, tapos yung pumasok ng room. So ako, akala ko meron na naman ulit akong kasama, napalingon na naman ako ganyan, wala. Type na talaga ako. Print ko na. Eto na, pagtayo ko ng gano'n, bagag, baksak ng pintuan. Kasi baksak talaga. Wala Hindi ako tumakbo. hangin. Hindi. Walang hangin. Baksak talaga siya. Bagag. Ganun talaga siya. Alam mo, Nagsara. Kasi meron akong meron akong, may nakwento na nun sa akin, pag may ganun daw, kasi may experience ako nun sa college eh. May nagkwento nun sa akin sa college na pag may nang ganyan na sa'yo, huwag kang matakot kasi lumalakas ang energy nila. At pwedeng may Oo, kinukuha nila yung takot mo, lalo silang lumalakas sa takot mo. Lalo silang nag-trigger. May mga multo kasing mapanakit. Tawag dyan, poltergeist. Poltergeist. Mga multong nananakit. Oo. Nagsara na siya ng pinto, mamaya masaktan niya ako doon. So, tumayo lang ako yan. Lakad lang ako, hindi ako nagparamdam ng takot sa kanya. Tapos, binuksan ko yung pinto. Tapos, nilagyan ko nilagyan ko ng Harang. ng harang yung pinto. Hindi masara. Oo. Yun. Tapos, Ang galing na ni Ate Mary Rose. Thank you, Portuguese. Portuguese. yan si Mary Rose, ko yan, ka-school bus ko yan, ka-schoolmate ko yan. Si Mary Rose. Kasi ngayon, na yan. Sapian nyo rin siya. Hindi, Diliman. Diliman siya. Oo. Diliman. Elementary at saka high school. Ka-school bus ko yan. So ngayon, kinuha ko yung papel, no, yung printing ko, baba ako. Tapos yung binigay ko na doon. Yung principal namin kasi, OC talaga siya. Talagang pag may
nakita na naman siyang wrong grammar na sinulat niya, ipapaulit na naman niya sa akin, parang gano'n. Sabi niya, Arlene, may nakalimutan ako, pakiulit-ulit. Sabi ko, ma'am, pwede ba tomorrow na lang? Ganun siya. Tapos natawa siya. Sabi niya, alam ko na, may naramdaman ka, no? Gumanon siya. Sabi ko, okay, ma'am, meron ako naramdaman. Ano nangyari? Sabi ko, kwento ko na lang bukas. Hindi, sige, ano. Binaksakan ako ng pinto. Nagpakita pa sa Sabi niya, sige, uwi ka na. Uwi na rin ako maya-maya. Gumanon siya. So, Kasi baka sumunod pa sa'yo eh. Mamaya sumunod pa sa'yo yun. Oo. Tapos yun ang nangyari pa dun sa school na yun, same school. Alam namin na merong mga double tap. So, ang nangyari, mayroong isang absent na teacher. Nakita ko lumiko. Kasama, kasi kami yung mga co-teacher ko nung Yun yung nakakatakot eh, yung nanggagaya. yung first na job ko, hanggang ngayon, magkakaibigan pa rin kami. Hanggang ngayon. So kami, group po kami niya, magkakaibigan kami. So, yung pagliko na yon kasi katapat ng science lab. So, nung salamin yung science lab. So, kitang-kita ko kung sino yung mga galing sa gate na lumilip. Tapos lilikod papunta sa mga classrooms. Nakikita ko talaga. So, alam ko, yung teacher na yon nakapasok kasi nakita ko siya eh. Kasabay niya pa yung isa naming kaibigan. Tapos, nagtaka ako, yung isang naming kaibigan na yun na nagkita-kita na ulit sa science lab. Kasi minsan pumapasok sila sa science lab. Binibisita nila ako. Pagpasok nila ganun, siya mismo ang nagtanong sa akin, yung kasabayan nun na nakita ko. Asan nga pala si ganito? Ba't parang hindi ko siya nakita ng the whole day? Nagulat ako sa kanya, sabi ko, ha? Kasabayan mo pumasok. Katabi mo, nung pumasok. Alam mo, na-shock siya sa akin. Sabi niya gano'n, hoy, huwag ka magbiro na ganyan. Ako lang mag-isang pumasok. Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi kasabayan mo. Pumasok siya. Gumanon ako. Sabi niya, Mas na-experience din namin yan ng bata ako eh. Halos lahat kami magkakalaro Nagpahinga na kami. Yung isang kalaro namin, lalabas na. Sabi namin, ayan na si ate. Tinatawag namin. Hala, bigla siyang kumanan. oo, hindi. Hoy ate! Mamaya ninayaan namin, baka may bibilhin. Mamaya may lumabas na naman isang babae. Uy, galing ka dun Bakit ka lalabas mo lang? Yun yung mga nakakatakot. Talagang nai-experience mo talaga. Yung mananggagaya. Basta naunahan mo ng mata. Yun, silang nakakakita. Yun ang ikaw makakakita. Basta naunahan mo siya ng ano. So, alam Kasi nga, yan yung mga yan papakita yun pag hindi mo inaasahan talaga. mo. So, ayun na, alam na namin na may mga nagpapakita kasi Para choppy ka. Nagka-choppy yung screen mo. O ako, di ba, nagka-choppy? Nakakatakot na pinapagpunod. Nakakatakot na pinagkukwentuhan natin eh. Wala, baka may nagpaparamdam Hindi. Wala Nagka-choppy ka kasi. Papakita ko sa maya, diga mo, na-stop ka. Yung mga nanonood sa atin. Na-stop. Nagka-choppy ka. Mga nanonood sa atin, nagsasabi ba ako? Kamusta ang boses? Round, round the rain, it was the spider out. Mga kantang gano'n. Ano nagka-choppy? Pipicturean na kita. Ayaw mo maniwala sa akin. Eto na. Parang gusto ko nang tumakbo. Eto na. Hindi naman. Maayos sa akin. Hala. Easy. Eto na. Eto pa. Ngayon. Wait lang. Pipicturean kita eh. Para malaman mo na. Baka sa net. Hindi ako nagduloko. Eto ha. So, yung kwento ng iba namin co-teacher, meron daw minsan absent na bata. Nakikita niya sa basketball court, nagpa-basketball. Sabi niya, anong absent? Nandun nga, nag-basketball kasi merong isang co-teacher nagsabi na, absent pala si ganito. Sabi ng isang co-teacher. Tapos pumasok pala. Absent daw. Nakita daw niya dun sa basketball court. Parang ganun. Pero taso nagtanong yung teacher na yun na nakakita. Sabi ko siya, nagka-choppy ka eh, yung net mo eh. Naano ka ng kasama mo dyan. Wala akong kasama dito. Tignan mo, ang bagal mo kumilos. Bukas ako ng ilaw. Our Father who art in heaven. Natatawa ko.
Oy guys, di ba? Nag-ano yung kilos ni Sister Arlene na nagahang? Na hindi naman ganun, di ba? Takbuhan na daw. Kanya-kanyang bahay, ano? So, na ako tatakbo sa labas. Lalabas ka dyan. Ako, nasa Pilipinas, lalabas ako ng pinto. Pero pa ako isang Ako naman, dalawang beses ako nakakita ng anino. Hindi ko alam kung nakakatakot din yung anino. Una, tao siya eh. Parang anino siya. Tapos, may sabi ko sa asawa ko, boy, pa asawa ko. Sabi ko, may tao na pala no, liliko na. 4 a.m. Ma'am, sinundan ko ng tingin. Pagliko yan, nawala talaga siya. Hindi pa ako natatakot no. Wala, ba't parang may anino na biglang lumiko na wala. Ayun na mga experience natin, no? Pinahanap ko pa sa mister ko. Mister ko ayaw din tingnan. Talagang anino? Alam mo, Anino naglalakad? Or anino dun sa dingding? para talaga siyang taong naglalakad, pero anino siya. Yan yung nakita ko doon sa Imagine mo, nasa kalsada ka, di ba, nag-aabang ka ng jeep, nasa kalsada. Imagine mo, nasa kalsada ka, nag-aabang ka ng jeep, nasa kabilang kalsada siya, naglalakad lang siya. Biglang liko, nawala. Yun nga yung mga biglaan na nagpapakita sa'yo. naunahan. Nawawala signal mo, nangyari ka. Oo, tingin ko nag-ano ka tag nito? Ako din. Nawawala rin, oo. Nawawala ka rin. Kanina. Nawawala din ako. Nawawala yung signal. Naririnig ko yung boses pero nag-stay yung Oo, parang nagkasalita ka okay naman, pero yung action natin, nagahang. siguro sa signal natin. Nakakatakot, di ba? Pero Mr. Ko, hindi naman nagparamdam sa amin. Pero ang naramdaman ko sa kanya, mga yabag, tapos paggising ko ng umaga, humawak sa bewang ko, kamay talaga yun. Kamay talaga yun, paggising ko kamay. Oh? Yun lang. Pero sa napaginipan ko siya, sis. Napaginipan ko siya. At that time, 2020 siya na. Napaginipan ko siya ng 2020, di ba? 2020, reunion namin. Yun nga, nakita nga kami ng ex ko, yung kabats ko. Doon nga kami nakita. Wait lang. Yun na yun. Wait lang. Doon na yun. Sabi sila sa chat, parang may gustong sumali sa live. Sabi ni Sir Manuel, Ano yung nasa likuran nyo? Sali ka kaya, Kuya Manuel. Para may kasama kami. tapos ang sisi, yan ang kwento mo. Yun. Gusto na niya naman ligaw sa akin, yung ex ko na yun, yung kabats ko. Napaganyan po kay mister ko. Ito yung panaginip ko, sis, na hindi ko pa nakakalimutan hanggang ngayon. Umuulan, di ba? Dalawa kami ng mister ko. Ang ginawa ng mister ko sa akin, pinandungan ako ng panyo kasi nga umuulan. Sabi niya, tawid na daw kami sa kabilang kalsada. Pagtawid namin, sisi, andun yung kabats ko. Di kakain na kami sa karinderya, di ba? Hindi siya lumalapit, yung kabats ko, hindi lumalapit sa akin. Pero lagi ako kinakamusta. Tingin mo, ano yung ibig sabihin ng panaginip niyo? Kasama ko yung asawa ko, at tatawid kami, kakain. Tapos nato doon yung kabats ko. Kinakamusta niya ako, pero hindi siya makalapit sa akin. Ha? Ang paliwanag namin doon, ang paliwanag naman ng mga kaibigan ko doon, baka daw, hinahabili na ako ng asawa ko sa kabats ko. Yun ang una naming iniisip. Yun yung paliwanag. Pero kabaliktaran pala, Sisi. Sisi, kabaliktaran pala yun. Naghahanga kasi. Pinoprotektahan ka niya. Oo, parang hindi niya ako iniiwanan sa tabi ko eh. Pero yung kabats ko, hindi ako malapitan. Pero kinakamusta ako. So, Sisi pala, yung mga paliwanag namin nung mga una na yun, mali pala, kabaliktaran. Uy, wala ka ng sound. Wala akong sound. Ayan na. Wala akong sound. Marami pa akong ikukwento. Diyan lang kayo. Oo. Tsaka to, Sisi, yung pala, kabaliktaran pala yun. Iniiwas niya pala ako sa taong to. Wala na, huli na lahat eh. Nangyari na yung mga nangyari. Diba? Kasi minsan Yung pala. Hindi natin nababasa kasi. Oo, yun pala yung ibig sabihin no na. Kaya pala niya ako. Naka Yan, lakas na yan, malakas na. Oo, Ayan.
nag-charge ako ng headset. Kasi hinahina Tawag ito. eh. Mm-mm. Late lang daw ang sound. Kasi ganito yon. Pag positive tayo sa isang tao, lahat ng meaning positive. Kaya nakuha mo tuloy yung mensahe ng asawa mo in a positive way. Na hinahabiling ka na dun sa kabatch mo. Pero ngayon kasi yun na yun nangyari. Nakita mo Hindi, tuloy ang napaliwanag sa akin yan, kaibigan ko. Yung pinaliwanag sa akin ng kaibigan ko yan, umiyak ako, syempre. Sabi ko, bakit ganun? Pinamimigay na ba na niya ako? Ganun yun. Pero, eto nga yung mami, mga nangyari na nga lahat-lahat. Ngayon ko lang na-realize na yung panaginip ko na pala yun, isang pagpoprotekta sa akin na yung lalaking yun, huwag kong lalapitan. Yun pala yun. Parang ganun. Kasi hindi niya ako sa panaginip ko, katabi ko lang siya eh. Ayaw niya akong iwanan eh. Tapos yung kabats ko, hindi makalapit sa akin, pero kinakamusta ako. Oo nga, no, hindi makalapit, no. Oo. Parang alam mo yung dudungo, kamusta ka na? Kamusta ka na? Hindi siya makalapit, pero magkakalapit lang kami. Oo. Tapos, eto pa, iba yung nag-search nga ako ng pangalan ng ex ko sa Facebook mismo ng mister ko, kasi na-open ko pa. Pinakita sa akin ng mister ko, itong page na to, yun to na, kasi page, alam mo naman to, live mo naman. Yung Palawan page, yung Palawan, magtutour, kasi uuwi nga yung babae para magbakasyon. Para nagtanong siya ng pamasahe doon sa Palawan page. Oo. Ang asawa mo tumulong sa'yo. Biruin mo. Oo. January 1, okay na okay pa kami. Tapos nagpapabook siya ng January 21. Yun na pala yun. Sabi ko, hala, okay pa kami. Sabi niya, mambubudo lang daw. Mambubudo lang daw. Pero hindi siya inutangan, Rose. Ibang budol yun. Sabi ni Rose, mambubudo lang Tapos ito, ito, nagtanong siya doon sa Palawan place, January 21 siya aalis. Yung mga ganung bot, kami pa. Paano ito mapapakita sa babaeng yun? Sa mister ko pa din yung nakuha, nalaman ko sa page, sa Facebook niya pa. Nakakaano yun ba yung... Oo, yun na nga. Pangalawa na yun. Una yung panaginip. Ito pangalawa yung page. Para sinasabi sa akin ng mister ko, kalimutan mo na yan. Hindi yan worth it. Parang ganun. Kaya may pinakita pa siyang way na niloloko ka na niya. Diba? Parang ano yun? Pasasalamat mo na yun sa mister mo na natulungan ka. Diba? Kasi yung mister ko, ano yan eh, namamanatayan si Mama Mary eh. Katolik ko kasi siya eh. Ayaw niya nung na hindi kami nag-rosary, ayaw niya na hindi kami nagsisimba. Yun yung naano ko sa mister ko. Mabait siya. Kaya yung naging manloloko. Kaya yung sumunod na ako. Yun, tapos ito na. Wala na, nabuko ko na sila lahat. Tapos ang babae, wala na eh. Pakita ko sa yung picture ng babae. Hala ko! Kasi nakakulob ako. Sarado yung bintana ko, sarado yung pintuan ko. Nasa kwarto kasi ako. Buksan mo yung pintuan mo pala. Minumulto na tayo. Minumulto na ako. November 1 pa naman ngayon. My God. Ito. Ano ba? Sige. Ito pa. Kahit sa bahay namin dito meron. Oh my God. Baka may gustong sumali ng live. Hindi, nararamdaman ko lang naman siya, pero mukha naman siyang mabait. Kasi nung nakabuo ng mister ko, dumating yung tita niya, napunso niya to. Hindi naman, tinigan lang niya yung dalawang kwarto. Nasa kanan yung kwarto ko, nasa kaliwa yung kwarto nila. Sabi sa akin ni ate, sino yung nagkakwarto sa kanan? Meron dyan nakatayo, palagi. Dito ako nagkakwarto sa kanan. Nakaliwa ata to. Basta, wala. Alam ko naman na andyan naman si Lord nagagabay. Diba? Wala yun. Eto na. Lagi naman. Pero ito sisi, alam mo wala akong panaginip sa kanya na hindi siya masaya. Puro masaya. Wala siyang lungkot. Nasa heaven na siya. Masaya siya. Pero wala na, hindi ko na napapaginipan. Alam mo yun, nasa heaven na yan. Basta yung mga wala kang nararamdaman na kasi usually, di ba, pag napaparamdam sila sa atin, humihingi ng panalang. Diba? Ng dasal. Oo. Since ganyan. Lagi kami nagdadasal. Kami tatlo.
Oo. Ibig sabihin, Parang pinanaginip ko lang siya, parang 3 beses lang. 3 beses ko na siya, pero puro siya masaya. Wala siyang lungkot. Masaya ibig sabihin siya. na kayo dyan. Hindi ko Pero alam nakita mo, kung umiiyak, malungkot. Wala. try mo to. Kasi ako minsan ginagawa ko to eh. Yung sa father ko, pag halimbawa kailangan ko ng, kasi ako yung breadwinner ng mga ano eh. So minsan may sinasabi Mm. ako kay Papa na, Papa, bigyan mo naman ako ng ano, ng tutorial. Nangyari ito sa Saudi. Una sa Saudi ako. Sabi ko, Papa, may kailangan lang sa bahay. Bigyan mo ako ng tutorial. Kahit dalawa lang. Kinabukasan, may dalawang bata na dumating at magpapatutor. First time kong ginawa Talaga? yan. Sabi ko, ay, ang galing ah. Dalawa. Yung kaibigan Hindi ako kong naman, ang gusto ko lang sumali naman sa sis, live noon. gabayan lang niya yung mga anak niya sa araw-araw, gabayan niya sa pag-aaral. Ganun, yun lang Oo, naman yun. ang wish ko. Eto pa. Sana Yung iba. kaibigan kong sumali nun dati sa live, nasabi ko parang kapatid ko. Kasi alam niya lahat yung mga kinagdaanan ko. Yung sa Saudi, magkapit-bahay kami noon. Kinikwento ko yun sa kanya. Alam mo ba, sinabi ko nung ganito sa papa ko, bigyan ako ng 2 tutorial, binigyan ako ng 2 tutorial. Di sabi niya, di maganda, ganyan. Tapos ito na naman, no, nung nangailangan na naman ako, sabi ko, God, please, bigyan mo pa, sabi ko, Papa, please, bigyan mo pa ako ng isang tutorial. Kinabukasan may isa na naman akong tutorial. Kaya, ang lakas kong kumita nun sa Saudi. Malakas kaya kumita ang mga tutorial mo. Ha? Kasi per hour yan, di ba? Per hour? Per hour, oo. Yan ang Oo, per hour yan eh. sasabihan nga sa teacher sa ibang bansa, nag-tutor. Malakas ang tutorial. Kaya sabi ko sa anak ko, pag wala kang ginagawa, ano ka ng mga tutorial dito sa atin, mag-accept ka. Oo. Eto na, yung kaibigan ko na yun, di ba kapit-bahay ko siya, no? Minsan doon ako tumatambay sa kanya. Pag halimbawa, day off niya, doon ako tatambay sa kanya buong mag-araw yan. Nanonood kami noon. Tapos ang balak namin lumabas, sabi namin, tara labas tayo, o babalik ako sa flat ko noon, maliligo, siya maliligo. Naiwanan ko ang cellphone ko sa room niya. Ngayon, may tumatawag pala na tutorial ko. Kasi sasabihin na kung pwede ako mag-tutor ng araw na yun. So ngayon, tumatawag, ring ng ring. Nasa Saudi kami noon na. Ako naliligo ako nun sa flat ko. Alam mo na, may narinig daw siyang boses, sabi, Neng, ang cellphone mo may tumatawa. Ang lambing daw ng boses, tapos ganun, Neng, ang cellphone mo may tumatawa. Pero ilang kayo sa bahay? Ilang kayo nasa bahay? Mag-isa lang siya sa flat niya, mag-isa lang ako sa flat ko. Umuwi ako sa flat ko dahil maliligo. Bali yung cellphone mo, naiwan mo sa flat niya. Oo. Ang cellphone ko yung ring ng ring. Tapos, ngayon, ipasok akong ganyan, no? Kasi ang papa ko noon, parang 1 month or less than a month pa lang nung nawawala. Tapos, sabi niya gano'n, hindi ka pwedeng matulog dyan mag-isa kasi iiyak ka lang. Dito ka lagi, ganyan. Tapos ngayon, alam mo, pagbalik ko doon, sabi ni Rose, yung kaibigan ko, sabi niya, Arlene, feeling ko andito yung father mo. Bakit? Sabi ko na. Kasi naliligo ako dyan, yung cellphone mo ring ng ring. Tingnan mo yung cellphone mo kung nagre-ring na. Pagtingin ko maraming missed call. Sabi niya ganun, alam mo nagsabi, ganito, Neng, ang cellphone mo may nagre-ring. Pero Arlene, hindi ako natakot nung narinig ko yung boses na yun. Kasi parang, alam mo yung kalmado yung boses niya, parang safe ako, parang ganun ang pakiramdam ko. Sabi ko, ganun yung papa ko, mabait yung papa ko eh. Saka ganun siya magsalita, malambing, Neng. Saka yung cellphone mo, yung ganyan. Ganyan siya, malambing siya magsalita. So, sabi ko, panigurado papa ko yun. Kasi ganun siya. Pag may nagre-ring na phone, yun lagi sinasabi niya. Yung cellphone nyo, nagre-ring, ganun siya lagi. So, sabi ko ganun, papa ko yun. Pehado papa ko yun. Yun ang sabi ko. Tapos yun nga sabi ni Rose na hindi daw siya natakot. Ayun. May times pa na yung, alam mo yun, nababangungot ka. Yung tipong hindi mo magalaw yung katawan mo. Naranasan mo yung sleep paralysis. Paralysis ba yun? Paralysis. Yung akala mo gising ka na, pero tulog ka pa. Tapos kailangan doon, pag binabangungot ka, pilitin mong magalaw mo yung daliri mo sa dulo. Totoo. Para bumalik. Totoo yan. Gusto kong minsan, di natin magalaw yun. Hindi ko magalaw. Hirap, no? Noong time na yun, hindi ko magalaw. Minsan mahirap yun. Oo.
Tapos Mag-isa nahirapan ako ka pa sa lahat. huminga. Oo, Oh? kinuwento ko nga, Pag kinuwento ganun, ko pag dun sa nagising bahay. ka, magdasal ka. Oo. Kinuwento ko dun sa bahay na, ang dami na nag-alis, oh. Natakot na. Okay, so, natakot na sila. Okay, so, eto na. Tag nito, nababangungot na ako, sabi ko, hala, hindi ako makagalaw. Gusto ko galawin yung kamay ko, hindi ako makagalaw. Tapos noon, alam mo, may yumugyug sa akin. Ginanon ako. Pag tingin ko talaga ng ganun, pag open ng mata ko, papa ko, kamay ng papa ko. Teka lang, meron silang mga sinasabi. Nandyan mga yata, panay ang balaw sa likod. At then, Nai-stop si Sis Roylin. Nai-stop ka, sis. talaga? Seryoso yan, Sir Manuel? Baka naman dyan sa kwarto mo, mahina talaga ang signal. Saan ba ang wifi mo? Nandito, sa tapat ko. Anong oras na ba dyan? Alas 4. Baka naman sa may bintana. Buksan mo yung bintana para lumakas yung Malamig! signal mo. Kasi baka kulob ka. Sobrang lamig! Sobrang lamig! Ah, lamig. Oo. Kaya nakasarado lahat ng bintana ko. Hmm. Eto na. Hayaan mo na yung lamig eh. Baka yung malamig yun, isa papa mo yan. Eto na ha. So ngayon, eto na. Hindi malamig talaga yung weather sa labas. Mag-winter na kasi. So eto na. Pag yug sa akin kamay ng papa ko, pag tingin ko ng gano'n, kasi magugulat ka, di ba? Pag gano'n ko, tingin ako sa mukha ng mama ko. So na-relax ako. Parang gano'n. Tapos pag close ko ng mata, yung nag-blink ako, wala na. Sabi ng ate ko, baka kasi bagong gising ka, nagulat kang ganyan, kaya ang pinicture sa mukha niya, mukha ni mama, para hindi ako masyado matakot. Alam mo yun? Yung kamay niya, kita ko talaga, pag mulat ng mata ko, kamay niya eh. Yung yumuyug-yug sa akin, nakaramdam ako ng yug-yug eh. Niyuyug-yug akong gusto Pero niya. wala na papa mo nun. Wala na siya. Wala Wala na si papa. Ako lang mag-isa nun sa Saudi, ako nun. Niyuyug-yug akong ganyan. Pag ganyan ko talaga, kamay ng papa ko, yung pagtingin ko sa mukha niya, mukha ng mama ko. Yung parang pinicture lang niya yung mukha ni mama para hindi siguro ako matakot. So ngayon sa nabi ng mama ko, ay, ano ka lang nun, pinakampante ka kasi siguro naggulat ka, parang ganon. So, syempre, no, lalo ako matatakot kung baka bumaliktad ako doon sa kama pag halimbawa nakita ko yung mukha ng papa ko, di ba? So, Oo. pinakalma ako. Kasi nung pag-blink ko ng ganyan ng mata, wala na eh. Wala na eh. Parang ganon. So, kunento ko yun sa kanila. Yun. Tapos yun ngayon, eto na. Ano sabi? Meron pa sa Bahrain. Sa Bahrain naman. Ang dami, no? Sa Bahrain, alam mo, sa mga Middle East, diyan ka makakaramdam ng maraming mga something. Pero diyan ka rin magiging matapang sa Middle East. Kasi, Saan? sa Middle East countries, marami yan. Marami sa kanila. Kahit naman sa Japan eh. Sa Japan nga. Mapanakit ang mga multo dun eh. Sa Japan. Talaga? Talagang harap-harapan mo nakikita ang mga multo dun. Kasi konti lang ang tao sa Japan. Dahil nga sa mga lindol, tsunami, marami namamatay. Naglalag Yan sa Japan. Ilang kanina. tao dyan sa'yo? Sa'yo, di ba? Ayaw mo maniwala eh. Oo. Ilang tao pa dyan sa'yo? Kasi sa akin, 3 lang yung nagahang. 5. 5. Sa akin, 3. Bubuksan ko na nga yung bintana. Bubuksan ko na yung bintana. Mag-jacket ka na lang. Kasi baka nakukuloban yung internet mo. Kulob. Kasi sa akin din, kulob eh. Minsan nawawala din ako ng signal. Ayan. Kahit Binuksan ko isang na, bintana lang. Yung malaki na. Oo, ayan. Binuksan ko na siya. So, ngayon, meron pa kwento. Ayan na, lakas ng hangin. Yung sa Bahrain nga. Malakas talaga yung hangin dyan. Sarap dyan. Oo, kasi magwi-winter na. Ito na, sa Bahrain, marami akong nararanasan dyan. Pati mga co-teachers ko. Talaga? Bahrain? Meron talagang multo dyan?
Kahit saan naman, meron talaga eh. No? sa Middle East. Ay, tatlo lang din daw nakikita ni si June. Okay. So, ganito. Sa Bahrain, nung first 3 years ko, marami na akong Hala, sa akin, 5. Oo. 5 sis, 5 sa talaga. Kasi akin. nandiyan pa si Mary Rose, nandiyan pa si Sir Lance. So, 5 tayo. So, si Sir Manuel yata nandiyan pa. So, ngayon, ito na. So, ang nangyari, nandun ako, first week ko sa Bahrain. Wala pa akong flat noon. Meron yung employer ko, may bahay talaga para sa mga kararating lang. So, mga ka-flatmate ko doon, taga Egypt, taga Pakistan, taga India, different countries kami doon. Kaso, yung school namin, meron pang college, meron pang high school, may elementary. Andun ako sa high school. Tapos merong college. Yung mga kasamahan ko noon sa isang flat, puro college yun. Professor sila. So, ang uwi nila, 9 p.m. 9 p.m. uwi. Ikaw? Ako, ang uwi ko to my star na lumilitaw. Kay June yan. Thank you, June! Meron pa stars si June. Para sa November 1. Para sa November 1. Hindi malinaw sa akin. Para sa November 1. Kasi sa amin sumali ng live eh. Stay lang daw sila. Sige, patuloy mo na. Thank you. So, ngayon ito. So, natatawa sila sa akin lagi dahil lagi ko silang iniintay sa may lobby. Kasi ako lang mag-isa eh. Marami akong naririnig na kwento na marami nagmumulto doon mula doon sa mga previous na employer na nakatira doon. So, sinasabi nila, kayo pala ngayon yung nandun nakatira sa Mona House. Alam niyo ba, marami doon. Ilan lang kwarto dyan? Ha? Ilan lang kwarto doon? Maraming kwarto pa doon. Malaki ba yun? Malaki, 4. 1, 2, 3. 4. 4 na kwarto. So, tigi-isa sila, tapos ang 2 kaming Pinoy dun sa isang room. Kasi dumami kami, pati sa sala nun may nag-occupy. Yung batch namin ang may pinakamaraming dating. So, marami kami paggabi. Pero pagdating ng hapon, ako lang mag-isang umuwi. So, ngayon, iniintay ko sila dun sa baba, sa lobby. Tapos, pag dumarating na sila, natatawa sila sa akin, inaasar nila ako, sabi nila, natatakot ka na naman, no? Ganyan. Kasi mga foreigner sila, di ba? Hindi sila masyadong ganun sa mga takot-takot. So, ngayon, pag-akyat na nung time na yun, kasi lagi nila ako inaasar na natatakot. So, trinay kong magstay sa room ko, mag-isa. Iniintay ko sila, so 4 o'clock yun, no, na dumarating ako for 4 o'clock. So, pag 5 hours ko silang iintayin. Ang ginagawa ko, Oo, tagal nun. May pinsan ako sa Bahrain, tinatawagan ko siya. So, nag-uusap lang kami sa phone. Tapos, basta may one time noon, sabi nila, may kotse kasi siya dun sa Bahrain. Sabi niya, Arlene, sino kasama mo dyan? Sabi ko, di ba sabi ko, mag-isa lang ako? Mayroon ka bang pinapakinggan ng movie, na movies, or may pinapanood ka bang movies, or may pinapakinggan ka bang music? Sabi ko, wala. Arlene, lumabas ka na dyan ngayon, dali. Dadaanan kita. Hindi nga. Yun ang word ng pinsan ko. Yung pinsan kong yun, seryoso yun, hindi yun mapagbiro. Ano yun, talagang seryoso siya. So, nung sinabi niya yun, ay shit, sabi ko, meron yata tong naririnig. Kasi naka-headset ako nun. Nakasalita ako ng S. Okay lang ba yun sa live? Ano? Nakasalita ako ng S sa Okay lang ba yun sa live? Okay lang siguro yun. So, yun. Nakaano ka na? Nakasabi ka kasi, ano yun? Buti na lang siya. Mura ba? Mura? Hindi naman yun mura. Parang wala. Yan mo na yan si Lolo. Kwento ka lang. So ngayon, eto na, no? Sabi carry lang daw, carry lang. Carry lang. So sabi ng pinsan ko, baba ka dyan. Daanan kita, bilis. So baba ako, inintay ko siya pagdating din sa kotse, sabi niya gano'n. Alam mo ba? May third eye ba siya? Ha? Wala siyang third eye, pero nung kausap niya ako, sabi niya gano'n, Arlene, ang lakas.
nag-ano ka ba ng music? Sabi niya, oy, sabi ko, wala akong music ha. Sabi ko gano'n, Regia, wala akong music. Nanonood ka ba? Paki-off muna kasi hindi kita marinig. Ang lakas ng music mo. Ang lakas ng sound. Sabi ko, wala talaga. Ako lang mag-isa, tahimik dito. Sabi ko gano'n. Sabi niya, bumaba ka na. Pero malapit lang bahay niya dyan sa flat mo, no? Noong time na yun, malapit lang siya sa'yo. Malayo-layo. Malayo-layo. Wala kasi. Buti concern siya sa'yo. Oo. Buti concern siya sa'yo. Oo. 20 minutes nakarating siya. Medyo malayo-layo siya, pero 20 minutes nakarating siya. Kasi Meron yan, kahit sabihin mong may naririnig siya, tapos kung wala ka naririnig, may third eye na siya niyan. Siguro. Iba yung pakiramdam niya, kaya pinuntahan ka niya. Buti nga, Dun sa ano, pinuntahan ka, kung hindi ka pinuntahan, mami, may nangyari pa sa iba, may nangyari pa sa iyo. Yung sanibang ka. ayun nga, yun yung nakakatakot na ito. Nasa nga yung pagdating sa kotse, sabi niya, alam mo ba, Arlene, may sumisigaw. May narinig ko, gumaganon sa headset, sa sa conversation natin. Hindi mo naririnig yun? Sabi ko, wala. Tapos noon, nag-play ng music, ang lakas-lakas. Nabibingi ako. Dapat nagpalipat ka ng flat nun. Ay, hindi. Yun lang yung flat na nirent ng school. Kasi yun yung pinakamalaki dun sa building na yun. Buti nakasurvive ka dun, ha? Oo. Ewan ko bakit yun ang pinakamaliit. Parang dinagdag, ewan ko kung anong nangyari doon. Ay, yun ang pinakamalaki. Kasi yun ang sabi nila eh. Yung ibang flat daw doon, isa lang, room, 2, 3. Yun daw yung may 4 na flat. So, may 4 na room. Kaya yun ang kinuha ng employer ko. Anyways, yun na, no? So, yun sa Bahrain. May times pa nga na paakyat ako, maraming mga kotse dyan. Pag paakyat ko, nakita ko talaga babaeng nakahijab sa loob ng kotse. Pauwi na ako ng Pag sinasabi mo na yung multo, na i-stop ka. Last year lang to nangyari, last year sa Bahrain. So, meron na akong may flat na ako. Last year, nasa Bahrain ka. Tapos, ngayon, nasa Romania ka na. So, last year lang to nangyari. Naglalakad ako, pauwi ng flat. Yung flat ko, may mga ka-flatmates kasi ako eh. So, ngayon, may maraming kotse doon sa baba. Isa talaga doon sa kotse na yon, yun yung nakita ko. Pag ganyan ko, may isang babae na nakahijab. Kita ko pa nga yung yung dito niya, naka-niqab, naka-cover, niqab, tapos nakahijab siya. May mukha talaga siya? Hindi, wala, naka-ano siya. Sabi nila, pag nakakita ka ng multo na may mukha, hindi daw okay yun. Dapat pala hindi ko nakita yung dito niya. Parang, kasi malayo siya eh. Ano yung mata niya? Walang Wala din. pero Okay. Wala. Yun ang narinig ko rin eh. Pero hindi ko nakita yung mata. Kumbaga, alam ko na naka-niqab lang siya. Parang, mukha lang siya. Oo. Hindi siya mukha. Hindi siya talaga mukha kasi naka-niqab siya. Yung naka-cover. Yung may takip. Oo. So, gala ako ng gala, no? Tapos yung ngayon, ito lang yung parang, hindi ko nakita yung mata, pero alam ko na naka-niqab siya. Ang layo niya. So ngayon, ako, tawag nito? Natatawa ako, teka lang sis. Sino nagko-comment? Si June. Yung Romania kasi nag-work. May ibang bansa pa ba? Meron pa dyan, Egypt. Yung bahay ni Dracula. Ito na, no? Yung ganyan. Yung bahay ni nag-shopping Dracula na tuloy. Tapos yun ngayon. Yes, pinsa ni Dora. Pinsa ni Dora. Tatawa ako sa mga comment eh. Di ba maganda para mamala yung takot natin ha. Hashtag negative energy. Hashtag nyo ako na mauna. Tapos ngayon, ito na. Tuloy mo sis. So naglalakad ako, ang layo pa ng kotse, no? Pag ganyan ko, nung nandito na yung kotse sa gilid ko, napatlingan ako, walang nakaupo sa driver's seat. Wala. Nakapark lang pala yung kotse. Nakapark lang yung kotse. Akala ko, from afar, naka-niqab na babae na nandun sa driver's seat na may inaantay yung kotse. Baka yun ang white lady nila dyan. Ayan ang white lady nila. Oo. Nakapark lang yung kotse. Hindi.
Yung white lady pala, no, depende pala sa bansa, no? Pag nasa Middle East kami, May nikab. wait up, kaya pag sa Pilipinas, naka long hair. Sorry, napatawa ko lang, nakakatakot kasi. Long hair, tapos nakakulay puti, no? Depende sa bansa, eh, no? Ha. Oo, puti. Pag Japan, naka-kimono ba? Oo, diba? Yun Ay, nga eh. nako. Tapos ang meron pa, ano ba yung sasabihin ko? Teka lang ha. Si Sir Manuel nandyan pa. Yun, Oh, si yung mga nakakatakot lalo. Ang nakakatakot talaga yung mga nanggagaya. Yun, Oo. hindi mo akalain na hindi mo pala yun kakilala. Meron pa pala akong hindi Nakakatakot. nakakwento. Meron pa akong hindi Marami kang nakakwento kwento sa dating eh. school. Oo. Marami akong kwento talaga, Oh. pati nung college ako. Kwento ko yan. Anyway, yun nga, nung sa isang school, yung sa Pilipinas, yung first na school na pinuntahan ko, yung may nagparamdam nga na silhouette. Eto na. Oh, malamang madre yan. Eto na. May nangyari na naman. Madre ka ba? Kaming dalawa, Madre ba yan? Hindi. Di ba sabi ko sa inyo, magkakaibigan nga kami doon, no? So pagkakain na kami, yung parang, yung mga libre, yung mga bakante sa araw na yon, sa time na yon, kakain kami, sabay-sabay kami. Eh, hinahanap namin yung isang lalaki sa grupo namin. Sabi namin, nasaan na si Patrick? Hinahanap namin sa mga, sa faculty, ganyan. Pag-akyat namin, second floor yata yun. Pag-akyat namin, napasilip kami doon sa may room, sa isang classroom. Andun yung mga bata, may klase, ganyan. Pagsilip namin, nakita namin si Patrick nandun sa likod. Nakaganon sa locker kasi classroom yun, sa likuran locker. Yung parang nagbukas siya ng locker. Nakita namin si Patrick. Sabi namin, oh, yun pala si Patrick. Tapos biglang yung kortina, may kortina dun eh, humangin. Pag balik ng kortina, wala na siya. Sino ba si Patrick? Patay na ba siya? Hindi, buhay pa. Uy. Buhay pa siya. Buhay pa. Co-teacher namin, hinahanap namin noon. Hinahanap namin kasi kakain na nga. Ginaya siya. Ginaya siya. So ngayon, napadaan kasi yung dadaanan namin, papunta yun doon sa faculty room. Pag tingin namin doon sa isang room, may klase, sabay kami ng co-teacher ko, pag tingin namin ng ganon, nakita namin si Patrick. Sabi namin, ay, yun si Patrick. Gumanya ng locker. Pero very unusual yun kasi hindi ka papasok ng classroom ng may klase. Kasi hindi ikaw ang teacher. Hindi ka pwedeng pumasok doon. Gumanon siya sa locker. Biglang hangin ng kortina, nawala siya. Sabi namin ng co-teacher ko, hala, sabi ng co-teacher ko, nakita mo yun, Arlene? Sabi ko, nakita ko yun. Nakita mo yun, yung paghangin, tapos nawala siya. Oo, nakita ko yun. Baba kami, kwento kami. Pagbaba namin, nakita namin si Patrick sa kantin. Sabi namin, Patrick, hinanap ka Kumakain. namin. Oo. Hinanap ka namin. Parang ganon. Bakit Grabe. pala kabalik si Patrick na nga. Ang nakakatakot pa nga, kung ikaw mismo yung ginagaya, mas nakakakilabot yun. Oo, Di ba? nakakatakot. Ikaw Oo, mismo yung gagayahin. Eto na, Kasi nung ikaw college yung nakakakita. Oo, nung college ako, Sa PNU nakakatakot din sa PNU nga. Oo, Kasi sa old na PNU. yan eh. Mga Marami- TUP, PNU yan, mga old school dyan. Marami to. Marami Ito yan, sa PNU. history. Ito pala si MJ at saka ako, ang university namin magkatapat. Nagkakilala. Oo, magkatapat lang. Pero di kami nakikita. Oo. Pero yung college na rin ako. Siguro na sa first year pa lang ako noon. First year college pa. Bakit daw pakabanding si Patrick? Kaya nga eh, no? Nagsosolo. Oo. Tapos ito na, no? Etong professor na to, inutusan niya ako, Arlene, kunin mo nga yung gamit ko din sa chemistry lab. Sa chemistry lab kasi may mezzanine, sa ilalim ng mezzanine, faculty nila, chemistry lab. So ngayon, meron na pala naramdaman siya, buntis kasi siya eh. So ngayon, sa kakamadali niya, naiwanan niya yung gamit Kung niya. nakakatakot ang PNU, kahit titigan mo siya sa labas, parang nakakatakot siya. Marami nakakatakot doon, lalo na yung dormitory daw, marami daw nagpaparamdam. So ito na. Yun. Oo. Tsaka yung Santa Isabel. Oo, yun na. Narinig ko yun. Santa Isabel, marami daw yun. Uy, may na-rape nga daw dyan eh. Noong time na nag-aaral pa lang tayo. May na-rape dyan na babae.
Di ba paglabas mo dyan ng school, paghapon, ang dami diyang mga rugby boys. Nakataon, gabi din ang uwi ko no, ng labasan namin. Ang ano din ng babae kasi, hindi siya doon nag-abang sa maraming tao. Hindi, wala pang waiting shed doon, di ba? Madilim. Ang ginawa ng babae, ibig na mag-abang siya ng jeep sa maraming tao, humawalay siya para mabilis siyang makasakay. Nag-iisa na lang siya sa part na madilim, baka doon na siya napagkainteresan. Yan, na ang balita doon, ni-rape ata siya, tsaka pinatay. Ay, pinatay. Ano na? Yung nagpaparamdam. Pinatay pala yung babae. Oo, ni-rape ata. Eto na. Di ba, puro babae doon nag-aaral? Eto na. So, Kwento doon. sa PNU, yun na nga yung professor ko, nagmamadali siya. Hindi niya nakalimutan niya yung gamit niya. Ako inutusan kasi ako daw yung matangkad, ganyan. Naisipan niya, eto matapang to. Pinagbasihan sa Matapang ka talaga? Matapang. Pinagbasihan sa tangkad. Sabi niya, Aileen, alikat, kunin mo nga yung ano ko, yung gamit ko dun sa baba. Nakalimutan ko eh. Nakalagay yun dun sa ano. Wala, alam mo, pagpasok ko ng laboratory pa lang. Kasi sa mezzanine, may hagdanan dun eh, papunta dun sa mezzanine. Alam mo, may naririnig akong yabag, tug, ganon. Oo. Kasi luma talaga yung PNU eh. Nakakatakot. Imposible yun kasi walang ang layo-layo ng hagdanan. So, hindi mo maririnig yun. Katabi niya pa yung City Hall. Di ba? Kalapit lang mo nila City Hall. Oo. Nakakatakot yun. Paranormal University. Sabi ni Sir Manuel. Oo, Paranormal University. Pwede. Philippine Normal University. Ito yun, natawa ko. Hashtag nyo ano, negative energy hashtag. Ay, nako. Ito na. Hindi ko pala papasok. Alam mo kaya siguro hindi ko mapasok-pasok yung PNU na yan kasi natatakot talaga ako. Gusto namin pasukin yun dahil yung library nyo. Gusto namin puntahan. Di ba dati, hindi man ang uso mga Google. Pupunta ka talaga ng library para... Di ba? Napabalita na yung PNU na library is mas maganda sa lahat ng university. PNU, maganda yung library namin eh. Sa amin wala eh. Walang kwenta library. Pero okay naman yung library namin. Kaya lang, maliit lang yung library namin sa TUP. Pero nag-evolve na eh. Kahit naman yung PNU, di ba? Bago na din eh. So ngayon, ito na, no? So, yung mga bintana ng PNU, di ba? Parang alam mo yung copies, no? Bawal yun, iba eh. Luma talaga eh, no? Hindi madidemanda yun. Madidemanda ang PNU. Nasa ano yun eh, nasa batas na bawal gibain. Yung first building namin. Oo, wag talaga. Ay, grabe. Kaya, parang may aayusin, pero yung mga bintana parang hindi nila aalisin niya kasi para copies pa yan eh, no? Yung bintana. Yung first na building. Kaya yung mga ibang building, yung mga bagong building nasa likod, yun na yung maayos na building. Tapos ito na, no? Mainayos. So, pagpasok ko, yabag na, no? Siguro, ano yun? Unang katok ko dun kasi ang rule dun sa PNU, bago ka pumasok, kakatok ka muna. Yun ang rule doon. So, unang katok ko, kahit walang tao dyan, kakatok ka talaga. Yun ang rule. So, unang katok kong ganyan, alam mo, bumilis yung yabag. Sabi ko, bumibilis. Yung parang nasa tenga ko na. Alam mo yun? Pangalawang katok ko, nag-iiyakan. Tapos yung pangatlong katok ko, alam na, dyan na sa tenga ko yung iyawan. So, takbo talaga ako. Mula sa door. Hindi ko na binuksan yung door na yun. Takbo na ako. Gumanyan na ako talaga. Tumakbo na ako. Tapos, si Kuya Manuel. Oo nga eh. Kasi internet ko yan. Ganyan kuya. I'm scared. No negative energy. Hashtag. Ay, seryoso. My goodness. Tapos ngayon, alam mo, hindi ako bumalik dun sa professor na yon. Ang ginawa ko, naghanap ako ng kakilala ko. Sabi ko, sa mga may kukunin lang ako dun sa chemistry. Tapos ang kanento ko sa kanya, yung naririnig ko, yung unang katok, pangalawa, pangatlo. Una, lumalakas na yung yabag, pangatlo, may nag-iiyawan, pangalawa. Pangatlo, yung iyawan, parang nasa tenga ko na.
Kaya napatakbo ko. Alam mo, Oo. siya yung nagsabi nun sa akin na, Marami talaga dyan. sabi niya ganun sa akin, wag na wag kang magpaparamdam ng takot. Kasi, alam mo, karipas ako ng Oo. takbo. Karipas ako ng takbo talaga. Kasi natatakot ako noon. Ngayon, sabi niya ganun, wag na wag kang magparamdam ng takot. Kasi the more na nagparamdam ka ng takot, ano ka, tawag The nito, more na lalapit siya sa'yo. oo, lalakas ang energy nila. Yun. Yun yung nangyari. Totoo Sa yun. dami ng experience mo, Madam Ski, may third eye ka, promise mo lang siguro. Ang alam Oo, ko kasi malakas yung pakiramdam mo din eh. alam ko nakakaramdam ako, pero first time ko lang makakita nung time nung sa computer lang. Pero hindi ko alam na may third eye ako. Ewan ko. Pero nararamdaman Pero ko. akala mo tao, akala mo kasama mo siya. Oo. Hindi, di ba nung wala pa si MJ, may kinikwento ko sa inyo, nagta-type yung computer sa tabi. Ilang kami noon? 1, 2, 3, 4. 4 or 5 yata kami. Ganito kasi yon, magkakaibigan kami, no? Na teacher Oo. sa una kong work. So, submission na ng aming mga papers. Naging busy kami noon. So, kailangan na namin masubmit yung exam. Usapan namin, mag-i-stay kami hanggang gabi. So, nag-stay kami doon hanggang alas 12 ng gabi. Sa ano ha? Hanggang alas 12 ng gabi doon sa school. Kung ganun kaming ginugulo, what more sa security guard, no? Na hanggang gabi nandun, no? So, ngayon, eto na, no? Oo, yung mga talagang security guard talaga. So, alas 11 yun nangyari eh. Nung time na nagbiroan kami, no? Nandun kami sa computer lab. Dalawa kasi computer lab doon. Ayaw namin doon sa second floor, doon lang kami sa first floor. Kasi nga, may nagpaparamdam doon. So, doon lang kami sa first floor. Hala, may nagparamdam doon sa first floor. Anong ginawa namin? So, pasok kami. Nung may ingay kami. Kasi magkakaibigan nga kami, nagkakwentuhan kami. So, ang usapan namin, one seat apart tayo, one seat apart. So, kami, hindi nga one seat apart, parang two computers apart kami. So, magkakaiwalay kami, nandun ako sa dulo. Biglang, isa namin co-teacher, sabi niya gano'n, hala! Gumanon siya. Sabi namin, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Halika kayo, bilis, bilis, bilis. Tapos noon, nakita namin sa computer niya, may nagtatype, hello, kamusta ka? Hello? Anong name nyo? Ganon. Narinig mo yung keyboard. Hindi, nagtatype doon. Walang keyboard na Nagtatype na lang siya. Sa screen. Wrong spelling pa yung kamusta. Wrong spelling, pero ang word is kamusta. Parang ganon. So, ang nangyari daw kasi, no, nagbabasa siya ng ganyan, tapos sa pagtingin niya, nagtatype na din sa screen. So, ngayon, sabi namin, oo nga, no? Tapos yung isa namin co-teacher, maloko, nagtatype siya, ikaw, anong pangalan mo? Parang ganon. Hindi sumagot yon, basta ang sabi lang niya, anong ginagawa nyo rito? Parang ganon. Parang ganon na tinatanong niya. Kaso ngayon, sabi namin, wag na natin pansinin. Alam mo kung saan sumunod? Sa kanya, yung katabi niya, yung sa gitna namin. Nag-type ulit. Kamusta ka? Mga ganyan. Tapos yun, Oo nga, Sisi. Sa dami na experience mo nga, parang sila yung gusto ka nilang lapitan. Parang gusto ka nga nilang kausapin. Pero wag kang makikipag-usap basta-basta. Kasi hindi mo rin alam kung sino yung malapit din sa'yo. Ang gawin mo kapag ganyan, magdasal ka. Huwag kayong ganyan. I-memorize mo yung prayer ni Saint Michael. Oo. Hindi, nung time lang kasi niyon, kasi hindi lang naman din akong pinaramdaman nila, marami rin eh. Meron Lahat. din na, marami din namin. Marami. Pero Pati isa yung ka mga dun eh. estudyante Isa ka dun eh. nagkukwento. Pati yung estudyante namin nagkukwento sa loob daw ng computer room, nagtatype sila, meron daw isang muka, yung silhouette dito. Dito mismo, parang sumilip parang nakiganon daw sa screen niya. Dito daw ha, yun ang kwento ng Ako din eh, minsan nakakakita rin ako pero hanggat maaari ayokong pabuksan yung third eye ko. Ayokong Kasi magugulat din ako eh. Mamaya nakita ko yung sarili ko. Apostle Creed talaga dapat. Si Laila. Hello Laila, nagkakantuhan kami naman, nakakatakot. Anyways, eto na no. Nakakatakot. Kaya yung mga skin namin nagahang. Oo. Meron pa doon na... Oo, Apostles Creed.
Mahaba-haba Oo, naman yun. mm, oo, ang liwanag mo, malakas ang liwanag. Tapos ngayon, ito na. Meron pa akong teacher ko na Oh. natulak siya sa hagdanan. Hiling niya natulak siya sa hagdanan. Nahulog siya sa hagdanan kung saan. Subukan mo daw. Oo. Sinusubukan mo daw. Na ano, ayoko! Ayoko! Ano ba ito si Sir Manuel? Ayoko! Hindi, tama yan. Kasi hindi mo alam kung sino yung Wait, 1 hour makakausap and mo eh. 30 minutes na tayo sa Oh, wait lang, ha? Mga Mamaya, 13, basher mo yan. wait lang, ha? Wait Basher lang. Mga mo pa 13 rin to 30. makakausap mo. Mga 1 hour and 15 minutes mag-off na tayo, ha? Kasi 30 nang nakalagay. Huwag yun, ha? Masama yun. Malalabas ka ba? Mga Sige, 1 sige. minute pa, oo. Si Sir Manuel, ayoko! Ay, naku. Kasi malakas ang Oo, kaya pag vibration. nakakakita ka talaga, parang, may half yung bukas yung third eye. Parang yung nakaganon yung third eye mo, nakaganon. Parang half play nakabukas. Uy! Na-try nyo na ba ang Spirit of the Glass? Kada November 1, November Choppy! 2. Ay, choppy na naman. Ano na, sis? Na-try nyo na ba mag-Spirit of the Glass? Pag November 1 and November Ay, 2. Ako, saka pa, saka rin eh, pasaway ko rin eh. Nung maliliit Alam mo kami, naman, delikado yan. nung bata kami, Natatawa ako. high school. Yung kuya ko, magaling mag-drawing. Magaling siya Ah. mag-drawing. Nung bata kami, nag-drawing siya ng Spirit of the Glass. Isang araw sa pintuan namin, may sampayan, may isang t-shirt na nakahangir. Gabi. Takbo siya sa loob ng bahay namin kasi gumagalaw yung damit. Hawak-hawak niya yung papel ng Spirit of the Glass. Hindi niya pa ginagamit yun. May ano na siyang imagination. Gumagalaw din yung t-shirt sa sampayan. Talaga umuuga. Putik na yan. Ay, simple. Oo. Kaya, Hindi, pero delikado yun. totoo, may talaga. Totoo talaga, totoo yan. Kaya bawal yan. Hindi mo yan basta pwede gamitin ng wala kang experience sa paggamit. Ayan si Mary Rose, oh. Di ba ko yan, ka-schoolmate ko yan, sa diliman namin lagi. Laging may nag-Spirit of the Glass at merong nasasaniban dun sa diliman. May nangyari yan. Lalo na pag mahina yung ng isang tao, mahina yung energy niya, sila yung pinapasok. Oo, totoo. So, ngayon, ito na. Saka dapat yan, tatapusin mo yan. Oo, Paano kung hindi mo tinapos? Ito, nag-Spirit of the Glass. Bakit nakalaro na kayo niyan? Oo. Nakalaro ka na? Oo. Kada November 1, nung high school ako, kada November 1, Spirit of the Glass kami noon. At alam mo ba kung sino pumasok? Kaya palalapitin ka eh. Siguro. Alam mo Kaya kung palalapitin ka din eh, kasi naglaro ka eh. Siguro nga. Alam mo ba kung sino yung pumasok? Pero lagi ka lang magdasal kasi wala namang imposible sa dasal. Dasal ka lang. Oo. Alam mo ba kung sino yung pumasok? Si Jose Rizal. Ang bilis. Naiiwan yung kamay namin. Oh, 'di ba? Sabihin, ano yung pumasok na yan? Aggressive yan. Oo. Ang pangalan niya Jose Rizal eh. In-spelling niya Jose Rizal eh. Oh? Tapos noon, pag yung mabilis Buti na siya, natapos niyo yung laro. Hindi, ang ginagawa na namin, yung tinutos yung coin, or yung tinutos yung coin para mawala. Paano tinutos? Hinagis mo yung barya? May humahagis ng barya, oo. Para mawala yung spirit. Kasi, yung mabilis na siya eh, mabilis kasi siya eh. Ay, butisa ba yun? Oo. Nagtatanong muna kami kung halimbawa, kung pwede ba siyang makausap, ganyan. Pag sinabi niyang no, wala. Tinutos namin yun para ano. Puro ba no? Puro ba no lagi? May no, may yes. Pag nag-no siya, tinutos namin. Kasi nagagambala. Paano ba nag-yes? Yun, magtatanong kami. Kung ano. Paano pa nag-yes tapos ayaw nyo na? Tinutos na. Para sabihin nyo, it's a prank! Para sabihin sa kanya, it's a prank! Hindi namin sinasabi na, hindi namin sinasabi na ayaw na or something. Baka kasi kung anong gawin. Tinutos yung coin. Tinutos na yung coin.
para mawala na. Parang ganun. So, ngayon, yun nga, sa Diliman noon, Mary Rose, never akong sumali ng Spirit of the Glass doon. Pero kasi, ang mga naririnig namin doon, may mga nasasaniban kasi doon sa school namin, sa Diliman, pag nag-i-use. Ah, Okay. Ang malapitan, madam, ano to? Ano to? Hindi ko makakita. Hindi ko na mabasa. pasa sa mukha. Uy, grabe ka naman, pasa sa mukha. Baka naman lip tint yan. Madam, yung maliwanag ang aura. Ang Ibig sabihin, nilalapitan. maliwanag kayo. Parang narinig ko yun, kapag maliwanag yung aura, sila yung nilalapitan. Parang ganun. Paano maliwanag ang aura? Kasi maliwanag ang aura kasi pag madasaling ka, kasi madasaling talaga ako since maliit. Kasi lagi ako din ba na parang hindi kilabutan, na parang kala mo meron kang kasama o whatever. Andiyan na yung kaibigan ko sa Saudi. Kasi lagi ako nagro-rosary eh. Nana pag nagising ako ng madaling araw, nagro-rosary talaga ako. Nakasanayan ko na. Oo. Oo. Makeup lang yan. Makeup yan dito. Alin pa yung profile ko? Grabe naman. Profile ko pa yun? Yung profile niya nakakatakot. Eto na. Yung profile ko ba? O yung ngayon? Ngayon daw yata. Ay, hindi, shade yun. Yung pilit matang CC, may shade. Yung liwanag siguro nandito. Gumanyan dito. Hindi, naglagay kasi ako ng eyelash niyan. Kaya kala mo. Kaya may shade na ano. Huwag ka mag-alala, may kasama talaga ako. Di ba, huwag akong takutin. Huwag ka. Inuunahan na kita. Pero Grabe, man. Oo. Nakakita na kayo ng duwende. Ako nakakita na. Yung Totoo, kababata ako. Naglalaro kami ng bahay-bahaya. Inabot na kami ng gabi. Ang ginawa niya, kwento niya, yung nakakita siya, binato niya yung rosary niya. Hawak niya yung rosary, binato niya daw dun. Duwende? Oo, hindi namin alam kung anong kulay ng duwende. Kalaro namin siya. Hindi, kalaro namin yung kababata ko, nagalaro kami. Nahiwalay siya, nagalaro siya, parang ano yata siya nadapa. Hindi ko alam eh, basta hinagis ata niya yung rosary niya, hawak niya sa duwende. Oo, yun. Yun ang kwento niya. Pero ako, never ako na-experience sa mga engkanto, never. Oo. Nakakita na ako, pero yung yung anino, sa namin sa ref, yun, alam mo yung paano ba yun? Alay? Mga alay. Parang ganyan. Nag-aalay. Mr. Con, nakakita na niyakap pa nga siya eh. Sino? Mr. Con, parang niyakap pa nga siya. Duwende? Hindi naman daw duwende, para daw kasi bruha siya na maliit. Yung unang bahay namin, hindi pa tong bahay namin. Yung nasa kabila pa kami, yung CR namin. Kahit yung panganay ko, nung maliit pa siya, sabi niya, Mami, sino yung nasa CR? Parang ganun. Sila yung nakakita, pero ako hindi. Mr. ko, natutulog kami. Oo. Alam mo, baka yung mister mo, kasi merong tao na... Hindi, oo, kasi madasalin siya eh. Madasalin siya, tsaka malakas na pakiramdam niya. Natakot pa nga sabi niya sa akin, no? Sabi niya, nung alas 12, sabi niya, Mami, may tumatawag sa akin. Number niya mismo nagre-ring. Yung hindi, may buhay pa siya. Number niya mismo, nakikita niya sa screen ng cellphone niya, nagre-ring. Number niya mismo. Ay sabi niya, para doon lumaki yung ulo niya. Marami siyang nararamdaman na ako, nung time na yun, doon kami sa unang bahay namin, wala. Ang naramdaman ko lang, may umupo sa gilid ng kama. Yung pag-upo ba? Oo. Teka lang. Wala nun yung mister mo o nandyan pa? Hindi, buhay pa siya nun. Yung mga experience namin na buhay pa siya. May nag-doorbell. Sino yung nag-doorbell? May nag-doorbell. Oh my gosh! Ano yan, Shopee? Ay, hindi. Pizza. Delivery. Ano yan, Lance? Ano po yun, Ma'am Arlene? Ay, hindi yung duwende yun. Anong kulay ba yun nakita mo? Pink? Sorry. Hindi, naka-shade, shadow lang siya. Shadow lang siya na... Shadow? Anong kulay lang shadow niya?
Hindi, yung shadow nila nag-reflect sa ref. Ah. Marami sila nagkakainan ng ganon. Tapos yung ganon nila, alam mo yung gumawa ng features ng duwende, nakakita yun na yun ng duwende. Kasi may ano sila, may sombrero at maliit lang sila, parang siguro ganyan lang sila kalaki. Parang parang ito yung dulo ko hanggang paano ba yan? Hanggang dito. Parang ganyan lang, ng mukha, parang ganyan siguro. Maliit lang talaga. Oo, gano'n lang sila kalaki na may sombrerong gano'n. Kasi nakikita namin doon sa ref Ganito talaga. Nagaganunan sila. Tapos, ang tatangos ng ilong. Ang tangos ng ilong. Nag-uusap sila ng ganyan. Magugulo. Tapos noon yung pagkain nila, parang, ano yun eh, parang yung biko. Tapos yun, para makain nila yon, aanin nila yon yung pipinuhin mo yung biko. Tapos yun, after na nun, parang titingnan no, parang walang bawas. Pero sa ilalim nun may bawas. Oh, di nga. Oo. Weird. Oo, weird. Oy, 4 inches lang daw, tapos may sombrero. Nakakita na si Mary Rose ng duwende, 4 inches. 4 inches. Maliit. Sa maliit lang sila. Tapos may sombrero sila. Tapos pag gumigilid sila ng ganyan, ang tangos ng ilong. Tangos ng ilong nila. Maliit lang. Tapos yung ganun sila, oh. Pag ganyan-ganyan sila pag nag-uusap. Oh, wala nag-doorbell sa'yo? Ha? Wala nag-doorbell? Meron. Yung boyfriend ko. Dumating. Ah, May kasama na ako. may kasama ka na. Okay na. Ay, hindi na Oh, ako. hataw. Uy, ano na? Okay na Ayaan tayo? mo lang yan. Sige, magkwentuhan lang tayo. Ako nga sabi Oh, eh. yun nga. Yun na nga yung sa mga engkanto or ano, wala pa ako nakikita. Yung sa mister ko nga, ganito yon. Nasa kama kami natutulog ng anak ko, siya sa lapag. Kasi nga, parang bagong panganak pa ako sa pangalawa ko. Natulog siya. Ay, ang init-init. Ang init nun, pero siya, lamig na lamig. Tapos pag silip niya sa lamesa namin, may nakatayo doon na tao. Eh, sabi niya tao daw, parang bruha. Parang niyakap daw siya. Uy, wait, may sumali. My friend, she's from America, Hello. from USA. Miss Diana, hello. Tapos, Kuya. ako. Pagkising namin kinabukasan, ewan ko, natawa lang naman ako. Lahat ng rosary namin na may bendisyon, nilagay niya sa bintana, sa pintuan, meron sa CR. Nagsabit siya ng mga rosary. Kaya ngayon pati bahay namin dito, may rosary din ng mga bintana. Basta may bless siya. Yung palaspas, yan ang hindi ko winawala. Yung palaspas na dala ko ngayon sa Bahrain pa yan, na dala-dala ko. Oo, may palaspas namin. Kahit yung luma, nandito pa. Oo. Yan yung dinadala ko. Dapat talaga may palaspas ka. Hindi ka dapat mawalan yung dabahan. Saka, totoo to, na, eto ha, kasi sa mga kamag-anak namin, meron talagang, okay, so ganito yan, may kikwento ako sa inyo. Yung lolo ko kasi, kaya siguro kaming magpipinsan, merong mga ganitong, meron talagang may third eye talaga sa pinsan namin kasi sa lolo namin. Ang lolo kasi namin, nung unang panahon, siya yung parang nag-aalbularyo. Nagkaroon siya ng ganung Oo. Uso naman nung araw yun. Kapag albularyo ka, marami kang nagamot, ang binabalikan, mga kamag-anak mo noon. Kamag-anak mo na, magiging apo-apuhan mo. Kaya kaming mga apo niya, binabalikan daw yung mga apo-apo. Yung parang ganun may nangyayari sa mga apo-apo. At sa aming magpipinsan talaga, merong nasapian, merong ng duwende. Ang ate ko na ng duwende. Kaya nag-alay kami noon para tigilan ng ate ko. Para lubayan ng ate ko. Ang pinsan ko rin noon na sapian din noon. Ang pamangki ko na sapian din. Yung naanohan din ng duwende. So, nung maliit kami, puro alay. Hanggang sa yun na,
may nagsabi sa amin na, matatanggal na yan, mawawala. Siguro kasi, nag-iba na rin kasi ang Philippines. Naging, wala na masyadong puno. Nag-industrialize na siya. Hoy, MJ, binigyan mo ko ng 10. Para kasi ang dami mo ng kwento, sige yan. Para malalo kang magandaan mo ng kwento. Nakikinig ka ako eh. So yun, kaya yun yung parang ang ate ko na siya, na duwende siya noon. Tapos noon, may puno ng mangga sa harapan namin nun, pero ngayon tinanggal na yun. Parang gusto siyang kunin Yung kasi natuwa. puno ng mangga, nakakatakot yan eh. Yung Oo. puno ng mangga, puno ng... Meron kami puno ng alateris. Ganyan. Kasi malalaking puno. Alateris, mga puting duwende nakatira dyan. Sa mangga, hindi. Mga itim daw na duwende daw dyan. Ang sabi na ng ate ko, ng mga pinsan ko na nasa Niba, ng duwende ng pati pamangkin ko, yung mga puno ng mangga daw, para daw yan castle sa kanila. Sa lugar nila, castle daw yan. Pag kinukuha sila nung time na yon, sinasaniban sila nung time na yon, castle ang itsura daw ng mga mangga. At yung mga bahay daw na yan, tubig daw yan. Yan ang kwento nila yan. Hindi lang ate ko nagkwento niyan, pati pamangkin ko, pati yung pinsang kong isa. So iba daw yung mundo nila pagdating na dun sa kanila. Kasi, yun. Kaya kami, mali pa lang ako noon, mga siguro grade kinder, parang ganyan nag-alay, or grade 1 yata ako nung nakikita namin yung mga grade dun sa ref. Yun nga, nagkatay ng manok, yung ginilitan yung manok. Tapos inano dun sa bahay. At nasa rin yan, posisyon ng bahay. Tingnan ninyo ngayon ang bahay nyo ha. Kasi ang posisyon ng bahay namin no, main door, diretso, tagos sa bintana. Or bintana. Yung parang ganun, bawal yun. Oo, basta tapos ang niya labasan. Parang ganun. Kasi ang bahay namin noon, bintana, main door, tapat ng main door ng isang kwarto, tapos yung tapat ng bintana. Oo, kailangan talaga yung lalagusan niya, walang lalagusan. Okay lang yun. Pero yung tapat-tapat kayo, tapos yung isa lagusan na, palabas na, ganun. Hindi pwede yun. So ngayon, sinara yun. Tapos yung binago na naman yung bahay. Tapos yung nagkamali na naman kasi nakaharap sa west. So binago naman. Kaya nagpabago-bago kami lagi ng bahay. Sige. Tapos na siguro tayo. Yan, Sige. Aalis ka pa yata eh. Bye-bye. 11 na pala, no? Bye! Bye-bye. Thank you. Happy Halloween!